proceed, Congressman Bonteves. According to our former Senator Trillanes, piki ang war on drugs ng ating dating Pangulo. Bakit po kaya sinabi na piki in war on drugs? Siguro pwede nating tanungin si former Senator Trillanes, bakit nasabing piki ang kanyang war on drugs ng mga nakaraang administrasyon? Have you taken your oath, former Senator Trillanes? Please administer the oath first of Senator Trillanes before we ask him questions. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so God may help you? The oath has been administered, sir. Okay, thank you, Check. Please proceed, Congressman Bonteves. According po kay former Senator Trillanes, sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May I ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na piki ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Las Cañas sa ICC na naisumite niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom at doon po sa kanyang video. Sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy. At ito po, si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Acerto, na dating Deputy Director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police. Sinumite niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guba na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Yang ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita na mga deposito sa sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. With all due respect to Congressman Adjong, but he's working on the assumption that seryoso, honest to goodness yung war on drugs. As we found out and as what I presented a while ago, everything is a ruse. Lahat po yun ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yon. It's just a form of social control, matakot lahat, and it was very effective. Sinampulan si Senator De Lima, pinakulong na walang na fabricated charges, kaya wala na, kumaga umatras na lahat. So it was all about that.
Pero titignan nyo what happened after. Yung grupo niya, yung sindikato niya, sila Michael Yang, sila Pulong, Charlie Tan, started importing illegal drugs through the front door sa customs. Pero ang ginawa nila nung una, a few months nung start ng administration niya, binabasag nila yung mga shabu laboratory everywhere with the projection na seryoso sila sa illegal drugs, pero mga kompetensya nila yon, yung local shabu manufacturers. So nung na-abolish na nila lahat, in-import na nila through the front door. Ngayon, magkano ang presyo nung shabu at that time nung kanila tumaas? So yung cartel nila ang nakinabang nung monopolization ng drug war. Kaya nga, sa galit niya, kunyari, sa pagpe-pretend niya ng galit siya sa illegal drugs, pero nung in-import yung 11 billion na shabu, yung 6.4 billion na shabu, then a few others na in-import, meron bang sinabihan si Duterte na kung sino yung drug lord behind it? Wala po. Tapos ito po yan. Sino po yung customs commissioner na nung time na yon? Si Faildon sa 6.4, si La Peña nung 11 billion. 'Di ba? Pinadaan sa customs. Kung talagang galit na galit ka at hindi mo kasabwat yung nagpasok na yon, you should have hung these people kung talagang ganun siya magsalita eh. Pero anong ginawa po niya? Pre-promote niya. No? Pre-promote niya po ito. Pre-protectionan niya kasi mga kasindikato niya. Then, here comes si Peter Lim, who was identified as one of the drug lords, pero same triad nila Michael Yang, kaya hindi nila mapatay, pinaalis na lang. No? Kunyari, nung nape-pressure, finailan po ng kaso, pero anong ginawa ho? Dinismiss. Despite the evidence. Tapos anong ginawa ho dun sa prosecutor na nag-dismiss? Pre-promote na judge. We have documented all this. Kaya we followed yung sequence ho. Kaya hindi kami mabobola ng mga ganyan parang seryoso. At kaya ako maraming nalilito na parang talagang gusto niyang ayusin lang talaga yung illegal drugs. Pero hindi. Former Senator Trillanes, yes. Yes. Can you just... just one more point, Mr. Chairman. Yun po, as challenged earlier by Chairman Paduano, na pwede pong imbitahin yung AMLAC, but as I understand, hindi po exempted yung legislative inquiry because sinubukan na po namin yan. Pero exempted ang impeachment. So lalabas po yan eventually din. Pero yung ombudsman po, when they investigated this, they asked the AMLAC, kasi meron silang MOA ng exchange of information, nakuha nila yung mga dokumento na yun, kaya nga po na-validate yung aming mga dokumento. At ang magpapatotoo po nito, yung tinanggal sa pwesto na si Deputy Ombudsman Arthur Carandang. You can also invite him. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng Ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo? Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong
Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy nitong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. So, kaya po, nung sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos, nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos, si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos, yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero, pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin, dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, porsigido siyang patayin, pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy, protektado hanggang ngayon. Ni nga yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva,
ni hindi nga masama sa drug list hanggang after noong 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Mr. Chairman, ipakita ko lang yung video noong 2016 na ginawa namin na inadmit niya na yung ownership of those accounts, Mr. Chairman. May mga dates po yun. Gano'ng katagal itong Mga 1 minute. Make sure it's short kasi... Even shorter. Mabilis lang. Sige, yes. technical, Comsec? He does not own it because it is non-existent.